Isip mo. Okay. Isa lang ang isasagot namin yan. Sasabihin ko, ito ay dahil sa Panginoon. Dahil natin isa naman kayo. Makihawakan ko ang mga kapatid sa oras. Panginoon, sa oras na ito, nag-declare ako sa iyong church sa bawat isa ng Panginoon, hallelujah, ng favor. Kaya po, Panginoon, na ang pabor mula sa trono ng iyong biyaya ay maranasan ng iyong mga anak ngayong umaga. Lord, I declare your God, hallelujah, ngayong umaga, na ang bawat isa, Panginoon, ay makakaranas ng masaganang pagpapala mula sa iyo. Ang bawat isa ay makakaranas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At habang sila ay patuloy na naglilingkod sa iyo, naniniwala po, Panginoon, na gagawin pala at makikita nila kung gaano kapaguling Diyos at makikilala kanila sa mas malaking makakilala. Kaya po, Lord, ka na bawat sila sabi ng iyong banal kami ay nakikita kami nagsasaltal sa iyong mga salita. Kaya mo po, Lord God, na marinig namin muli ang tinig ng Banal na Espiritu na nangungusap sa aming mga puso. Kaya mo po, Lord God, hallelujah, na sa oras nito ay ilagan namin sa iyong pangalan ang lahat ng mga relasyon, ang lahat ng aming mga alalahanin, ang lahat ng Panginoon ng aming pinadala at pinapapa sa araw-araw. Ang lahat ng ito yung pagkakatan namin sa iyong Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin natin mga kamay. Pupurihin awitan kita, tanging ikaw lang, wala yang iba, Panginoon. Sa'yo ako ay sasamba. Pupurihin awitan kita, tanging ikaw lang, wala yang iba, Panginoon. Sa'yo ako ay sasamba. Bigay sa mga salat ng pupuri. Sa'yo ako ay sasamba. Ulit pagkakataon namin. Lahat ng araw. Sa'yo ako ay sasamba. Panginoon, ngayong oras na ito, as we listen to your word, Lord, kami po'y nabubuo sa iyong pangalan. Gusto namin mapakinggan, Panginoon, ang statement mo, ang salita mo. Kaya, Lord, paulan mo ng iyong banal na dugo ng kapong ito. At kaya po, Panginoon, na ang iyong mga salita hindi makapag-minister sa puso ng Panginoon. Ito po kami nalangin, para namin
Lord, ikaw ang makikita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na ba sa pasensya ng Panginoon? May tanong na muna ako bago natin kasunod ng salita ng Panginoon. Sino po sa atin dito ang involved sa online live selling? Yung nakapagbenta na ng mga produkto through sa online. Tapos, then, bilhin nyo. Sino po nag-online live? Nakaranas ng gano'n, online live selling. Wala ka? Okay. Ganito lang siguro kung walang gano'n. Sino na sa inyo ang nakabili sa online live selling? Yun! Consumer talaga. Mga nakabili na. Ayan. Alam nyo, hindi na po yan bago sa panahon natin ngayon. Nangyari na siguro nung panahon ng pandemic, di ba? Marami talaga yan ang naging business nila. Kapatid mo panahon na yun. Actually, mga kapatid ko, entering a new era, mga kapatid, na kung saan ay nagkakaroon po ng retail revolution. Para lang po mas madali sa consumer na bumili. Kaya lagi nilang binibida yung mga produktong kanilang binibenta at makita natin na yan po ay hindi na bago. As a consumer, kung tayo naman po bibili, siyempre, kailangan matiyak natin, masiguro natin na yung bibili natin gamit ay totoo. Amen? Amen. Dapat totoo talaga. Kasi kung hindi, makipeke tayo, may stop tayo. Okay? Kaya kailangan kilatisin muna. Meron akong ipapakita sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito na isa pong item. Una ko mag-online live selling. Hindi po ako mag-live selling. Gusto ko lang papakita sa inyo ito. Sino po ang familiar sa inyo sa mga ganang item ko? Sino ang familiar sa inyo? Sino po sa inyo nakabili na ng bag? Yan, okay. So yan po ay isang bag, mga kapatid sa Panginoon. Alam po, pag bibili ka daw ng isang bag, ito, mahina po ako sa pagkilatos ng original eh. Kasi kasaya ako na waterberg ka, may bigay na may bilhin. Basta masaya ako, basta okay na sa akin, yung kulay, yung disenyo. Hindi ko na tinitignan kung ano pa yung mga patak niya, mga kapatid. Pero minsan, hindi lahat ng produkto, mga kapatid, ay real o real, di ba? Mga kapatid sa Panginoon. Kasi, sinasabi mo nagbebenta, totoo ito, mahal ito, kahit ito sa ganito, ganyan. Okay? Pero hindi lahat, mga kapatid, ay totoo. Yung iba po ay fake o fake. Di ba? Karang ano ba ito? Totoo ba ito? Ito ba yung talaga pa-scam lang ba ako dito? Mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, para natin malaman yan, mga kapatid, kaya nga maging meticulous tayo, maging observant tayo, at ang isa sa titignan natin, mga kapatid, sa mga product na bibili natin ay yung tinatawag nating etiketa. Okay? Yan. Ako, hindi pa ako, ano yan ha? Wala akong komisyon dyan. Yan po ay sample lang, mga kapatid. Sino po sa inyo ang may gamit na ang atak ko ay ganyan, yung LV, o yung tinatawag natin, Louis Vuitton. Sino po sa inyo may produkto ganyan? Sino po? Ayan, si Mundo. Ayan, si Ethan, meron rin. May matang ganyan dyan. Ako. Sino ba may gamit na Louis Vuitton? Meron ba? Dapat may authenticity. Kasi kung hindi authentic, mga kapatid, sayang lang yung pera natin. Kailangan makita natin yung original. Amen po? Kaya kapag binili mo, worth
sa Panginoon, tayo po ba ay legit Christian? Bakit lang namin? Tayo po ba ay mga legit na Kristiyano? Sino po dito ang mga legit na Kristiyano? Yun, dapat legit. Yung pag tinignan ka, hindi ka fake. Okay? Ikaw ay real. Talagang ikaw ay isang totoong Kristiyano. Hindi ba pwede na ikaw ay nagkukulbari o nagpapanggap na Kristiyano? Mahirap yan. Ano ang ibig sabihin ng legit, mga kapatid? Actually, it is casual or short and form of legitimate. Galing po yan sa salitang legitimate, yung legit, mga kapatid. So, yan po yung ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, legitimate ito, totoo ito, hindi ito peke. Kaya, ito ay talagang mapapakinabang mo at talagang mag-enjoy ka kapag nagkaroon ka ng ganito. So, sa Christian, kung tayo po ay legit, kung tayo po ay talagang totoong Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, ito po ang ating description. Legit, it describes something or someone as real, authentic, credible, or trustworthy. Ganyan ang mga real Christians, mga kapatid sa Panginoon. Authentic, may kredibilidad sa Tagalog, at maasahan. Wow! Amen po? Sino po sa inyo dito ang mga legit Christian? Ulitin ko ang tanong ko. Sino sa inyo po ang mga legit Christian? Pagkakasama ko ng kamay. Pag meron kong hindi nagkasama sa tabi mo, ano ka ba? Nagpapanggap ka lang ba? Okay? Ang hirap nun, mga kapatid sa Lord. Kasi pag dumating sa Lord, sayang na ng oras ang araw na ginugugan natin sa paglilingkod kung hindi pa tayo magkakaroon. Amen? Kaya legit. Ako na ako, legit to. Hindi ako pwedeng Kristiyano, hindi ako Sunday Christian, hindi ako Kristiyano makikita ko ng paglinggo. Makikita ko rin ako sa mga gawain, sa prayer, sa family night, sa cell group, sa small group namin, nandun ako. Okay? So, yan po yun. Kasi totoo kang Kristiyano. Amen po ba, mga kapatid sa Panginoon? So, ngayon po, para mapalalim ka natin yan, kukuha ko tayo ng text sa ating key verse ngayon at kukunin natin yan sa Proverbs chapter 11, verse 3. Basahin natin ang Proverbs chapter 11, verse 3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ulitin ko, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So yun po ang title natin yung sa inyo, integrity. Let's pray. Father, in the name of Jesus, as we dig in, Lord God, sa iyong mga salita, hayaan po, Panginoon, na mabuksan ang aming mga isipan. Makita namin, Panginoon, ang halaga ng salitang ito, the word integrity in our life. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy po namin maranasan ang iyong kabutihan ng pagsama mo sa aming buhay. Hayaan po, Lord God, na ikaw ang patuloy, Panginoon, na makita sa amin, hindi kami, kundi yung ginawa mo sa buhay namin. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po, Lord, kami mga anak at pag-isa sa oras na ito as we meditate sa mga word na gusto mo ito sa aming umaga. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago namin tingnan yung word na integrity, mga kapatid, meron po akong sa word pa din na gusto po ilagay sa inyong isipan, and this is the word revert. Okay? Revert. Ano po ba yung revert, mga kapatid? Revert is the action of reappearing or starting to flourish or increase after a decline. So, ibig sabihin, sa Tagalog, sa madaling salita, mga kapatid sa Panginoon, ito po ay isang mangyayaring nagaganap sa ating buhay after the decline. Pagkatapos nating sumadsad, pagkatapos nating mabigo,
po tayo mga challenges in life. Amen? Marami tayong hinaharap sa buhay. Pero gusto kong sabihin ngayong umaga na kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin, tandaan niyo po ito, ang gusto ng Lord sa atin, tayo po mag-flourish. Mag-flourish. Sumagana. Mag-increase. Amen! Hallelujah. Naniniwala po kayo noon sa gusto ng Panginoon sa buhay natin? Amen? Hallelujah. Isa, nakakalimutan na natin yan na yung gusto ni Lord. Paano ba natin mararanasan yung kung sinabi ng Lord na yan, mga kapatid? Ang sabi ko dyan sa binasa natin, after a decline. Tinubay sa dulo, after a decline. Yung increase, yung flourish, mga kapatid, after a decline. Doon natin yun mararanasan. At pag sinabi kong decline, mga kapatid, yan po yung kapaguran natin, pagod na tayo, hirap na tayo. Yan po yung decline na pakiramdam natin, gusto na natin sumuko. Gusto na natin umatras. Yan po yung mga decline sa buhay natin. Dahil sobra yung naranasan natin, sobra yung mga pagsubok, sobra talaga mga kapatid sa Panginoon. Ano ba ito? Okay? Nalalagay tayo sa lowest point, mga kapatid, of our life. Yung sumasadsad ka na, yung bang gumagapang ka na, decline, mga kapatid. Kasi dati, ang saya-saya mo, ang sigla-sigla mo, parang kaya mo ang mundo, parang wala kang problema na dati kami. Pero, pag lumarating na yung panahon na nandun ka na sa lowest point na, hindi ko na kaya, ang hirap. Kaya po yun. At ako'y naniniwala sa mga pagkakataong ganyan, diyan kikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yung bang sa parang wala ka ng alam, wala ka ng kaya, wala ka ng paraan, diyan po gagawa. Kaya nga sa isa sa mga kanta ni Don Owen, God will make a way where there seems to be no way. Amen? Amen po? Hindi yun. Biglang ay kapanganak, biglang nagkakaroon ng pag-asa, biglang nagkaroon ng liwanag yung ating madilim na pinagdadaanan, mga kapatid. Ang isang halimbawa na kukunin natin character dyan ngayong umaga, mga kapatid, ay walang iba kundi si Esther. Okay? So, tingnan natin ang ating kung halimbawa character si Esther, chapter 2, verse 2 up to verse 3. Okay? Basahin natin, mga kapatid, sa Word. Ito pong si Esther. The book of Esther. By the way, tiligyan po kagala sa kapalan ng marami kung kayo pinag-aaral ng Bible. Sa book of Esther, wala po kayo mababasa ng Word na God. Wala. Hindi niyo po makikita ang Word na God sa book of Esther. Pero hindi ibig sabihin mo, hindi na po yan connected o hindi na po yan inspired, hindi po ibig sabihin. So, tiligyan lang po yan. So, ngayon po tingnan natin, verse 2, mga kapatid, at verse 3, basahin natin, mga kapatid. Then, the king's personal attendants proposed. Sabi dito, let a search be made for beautiful young virgins for the king. Hindi ko alam kung dito nag-umpisa yung pageant na tinatawag yung mga beauty pageant. Kasi yun ang proposal ko sa king. Maghanay kayo ng lahat ng mga magagandang babae. Hallelujah! Lahat ng mga magagandang babae, 7-7, lalo sa kamambalan. Ihanay natin. Tatayo kaya sa atin. Ihanay natin at let a search be made for beautiful young virgins for the king. Grabe ba? Kasi gusto nila magkaroon ng asawa po ang hari at that time. And then verse 3, let the king appoint commissioners in every province, sa lahat ng probinsya of Israel, to bring all these beautiful young women into the harem at the citadel of Susa. Yan po yun, mga kapatid. Then, ang sunod, ang sabi doon, let them be placed under the care of Hegai. Yung sabi doon, the king's eunuch. Si Hegai po, siya po yung eunuch ng hari, who is in charge of the women, and let beauty treatment. Sino
Sino dito ang nagtitreat ng ganyan? Sarili para gumanda. Sino po mga beauty treatments? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang kami make-up lang, kaya gumanda. Wala ko lang maganda. Kaya katabi mo, kakikilay lang mo. Ingatan mo para okay, wala akong masama dyan. Okay, yan po yung ginagawa. Actually, nakontas na rin. Kaya natin, di ba? Kita nyo, sa Bible pala yan. Yung mga ginagawa nyo sa Bible. And let beauty treatments be given to them. Kailangan yung mga babae pagandahin. Sabihin sa katabi, kailangan mo pumanda. Kung maganda na, kailangan mo maganda ka. Amen? Kailangan mo pumanda ka tayo. Alam niyo po, ang panahon po ni Esther, mga kapatid, ang parang ng treatment o yung pagpapaganda sa isang babae, mga kapatid, ay almost 1 year. Almost 1 year. Sipit ko ninyo, siguro, bawal mafuyat yung babae, bawal kumain ng hindi makakasita ng ganda niya, bawal magbilan sa araw. For almost 1 year, tingnan niya, almost 1 year, tinututukan ang ganda ng isang babae. Wow! Grabe! Mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po, tawag tayo sa verse 7. Ang sabi sa verse 7 na ito, Mordecai had a cousin na pinsan siya ni Hadassah. Si Hadassah po ay pinsan ni Mordecai. Who is Hadassah? Ito po si Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. Ulila na. Wala nang father, wala nang mother. Ulila na siya. Okay? Ito po si Mordecai, meron siyang pinsan ng pangalan na Hadassah. Ang sabi niya, this young woman, Hadassah, who was also known as Esther. Ayun, Hadassah, Esther, nareho lang yan. Mga kapatid, mas kilala natin yung word o yung salita o yung pangalan na Esther kaysa kay Hadassah. So si Esther, sabi niya, had a lovely figure and was beautiful. Tingnan mo nga po kung may katabi yung Esther. Sino po may katabing Esther? Lovely figure and beautiful. Woo! Sana maraming Esther sa Benja, ano? Sabi mo, okay. Lovely figure and was beautiful. Mordecai, yung pinsan niya, had taken her as his own daughter. Dinuring na, kahit pinsan sila, dinuring niya ng parang anak niya, si Esther, when her father and mother died. Ayan, okay? So yan po yung si Esther, mga kapatid. Ang main character na ito, mga kapatid natin na si Esther, hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Kasi meron din pong decline, pagbaba, Panginoon, pagbaba ng kanyang katauhan, mga kapatid. At yan ay makikita natin ngayong oras na ito. So ano ba ang mga pinagdaanan ni Esther? Okay, yung buhay ni Esther. Tingnan natin, mga kapatid. Next slide. Mga kapatid, yung broken life, mga kapatid ni Esther. Broken life of Esther. Ano itong decline na tinutukoy ko? Una-una, Esther was born at a time when Israel was in captivity as a consequence to their obedience or disobedience to God. Ang ibig sabihin, noong panahon ni Esther, dahil sa pagsuway ng Israel sa Diyos, pinahintulutan ng Diyos ang Israel po ay masakop under captivity. Ibig sabihin, wala silang kalayaan. Doon sa panahon na yun, ipinanganak si Esther. Bahagi siya ng bunga ng kasalanan ng kanyang mga kababayan. Sipin ko ninyo yan, napakahirap po niya, no? Ipinanganak siya na hindi sa malaya. Buti na lang, hindi pa natin naranasan yan, mga kapatid sa Lord. Hindi pa lang natin kung sino na umabot ng panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, umabot kayo. Alam niyo siguro yung tinutukoy ko.
mga kapatid. Praise God, hindi tayo nakaranas niyan ngayon sa panahon natin ngayon. Pero itong si Esther, mga kapatid, hindi naranasan niya. Ang Israel is under captivity. Mga kapatid, ang hirap nun. Hindi po sila malaya, mga kapatid. Then, pangalawa, when Esther's parents were killed, nung mamatay yung kanyang mga magulang, her cousin Mordecai adopted her as his daughter. Si Esther ay ulilang babae, ulilang tao. Kung kayo may nanay na kasama pa, mapalad kayo. Kung may tatay kayong kasama pa, mapalad kayo. At least meron isa. Hindi po ba tayo? Di ba? Kaya nakatingin ako sa mga kapatid na anak ko. Sa nanay, sa tatay ko, tatay lang. Pero ito, wala na. Sino po dito wala na tatay at nanay? Yan. Ulila na. Ulila na. So yan po si Esther. Sipin po ninyo, yan po yung mahirap. Di ba yung papanganak ka, wala na kung matatawag na mama, wala na matatawag na papa, wala na si nanay, wala na si tatay. Di ba? Kung maging ulila ay kawawang tunay. Ano ang kata niya? Di ba? Ang hirap makikita yung pagka meron ng dalahin sa buhay, wala ka man ng masubukan, wala ka man ng nasabihan, lahat sa sarili niyo na lang. Okay, kung may katabi kayong ulila, tapitin niyo po sa balikan, sabi mo, huwag ka mag-alala. Nandito ka kami. Amen? Ang hirap, mga kapatid sa Lord. Ako po bago ko naging ulila, bago namatay si Father and Mother, noong unang mamatay yung aking ama, hindi po yung madali para sa akin. Kahit nagkalayo kami, siya po yung nasa Bicol, ako yung nandito sa Laguna, napalitan ko po yung pupunta po kami ng Subic. Saan ba tayo papunta ng Sambales na? Sambales pa tayo papunta ng mabalitan kung namatay si tatay. Subic. Okay, nung kami po yung papunta doon, nag-PM yung aking kapatid, sabi, dahil po yan, si tatay, wala. Right, nasa bus kami nun. Nagkala sister, hindi tayo nag-iisa. Sobrang kalungkot nung mawala po yung aking ama. Kasi my father is a pastor. Pastor sila ko. Pag meron akong problema sa ministry, kami yung nag-uusap. Siya yung aking kausap-usap, yung sinusunugan ko, siya yung kinukonsulta ko. And then mawala siya, ang hirap, mga kapatid sa Panginoon. So, yun mo. Alam ko, makaka-relate po kayo dito kung ang inyong mga magulang ay wala na. Kapag may pinagdadaanan kayo sa buhay, wala ka na lang masaya. Alam ko, makaka-relate po ang marami sa inyo dyan. Ganyan si Esther, mga kapatid, kasi under captivity. Sipin nyo ang under captivity, tapos walang magulang pa. Ang hirap po mga kapatid sa Panginoon. So, hindi lang yun, mga kapatid, si Esther po, yung broken life ni Esther, not only was Esther an ordinary woman, living in a foreign land, hindi lang yun, mga kapatid sa Panginoon, but she was part of a minority. Alam ko yung minority ay masyadong nakakaano na sa tayo na dahil lagi na sa balita yan, minority. Hindi nang tapos. Okay? Pag sinabing minority, mga kapatid, ito yung mga taong hindi po kabilang sa mga elite, sa mga kalalaking tao. Si Esther po ay kabilang lang sa mga taong hindi masyadong pinapansin. Minority race, held in low self-esteem. Sobrang baba. Low self-esteem. Sobrang baba ng kalagayan ni Esther at that time. Sipin nyo, nung panahon na yun si Esther sa kanyang decline, sa decline ng kanyang buhay, wala siyang pwedeng pagmalaki. Sobrang baba, mga kapatid ng tingin niya sa kanyang sarili. Wala akong pamilyang makakilala na politiko, na mayayaman. Sino lang ako? Natindihan nyo, mga kapatid? Kaya kung i-relate natin sa ating sarili, ganyan ba tayo?
tayo. Siguro hindi naman siguro ganyan. At least kahit pa paano may respeto sa akin. Di ba? Pero si Esther wala. Napakababa ng kanyang pagtingin sa sarili. At maraming taong ganyan. Kapag nakakaranas na hindi maganda sa kanyang pamilya, bumababa ang tingin. Di ba? Lalo na paggaling ko sa mga broken family, pag naging ulila, pagka hindi masyadong kinikilala sa mga kapitbahay, low self-esteem, sobrang baba, mga kapatid. Siguro ganyan yung marami sa atin, makaka-relate tayo dyan, mga kapatid. Dahil nakaranas tayo ng sobrang mga kabiguan sa buhay, maling pagpapasya, mga kapatid, bumaba na ng bumaba yung tingin natin sa ating sarili. Kaya na mapapansin niyo po, yung mga taong mababa ang tingin sa sarili, wala talaga silang tiwala sa pwede nilang gawin. Yung bang, ikaw na buhay, ako, ito ang ko. Yung ba laging ini-accept ang kanyang sarili, yun po yung taong mababa ang tingin sa kanyang sarili. Meron po ba dito niyan? Makakarelate po kayo dito. Yung bang, ikaw na, yung ako. Yung bang parang lagi kang accepted pagdating na sa ano bang mga gawain. Okay? So yan po yun. Sobrang baba ng kanyang tingin sa sarili. Ngayon, ano ba ang ginawa ni Esther? Ngayon umaga, gusto makita natin, paano siya kapangon sa kanyang mahirap na kalagayan? Paano po niya ito ginawa? Balikan natin yung key verse natin sa Proverbs chapter 11, verse 3. Balikan natin, in-highlight ko po yung word na integrity. Hindi nawala kay Esther yung sinatawag natin na integrity. Kahit nasa decline o dumanas siya ng decline sa kanyang buhay, hindi nawala po yung word na integrity. And this integrity, mga kapatid, the integrity of the upright guides them. Yung integrity ni Esther, yun ang gumabay sa kanya para makaangat siya, para makiro siya, para magkaroon po siya ng pagpapahalaga sa kanyang sarili, mga kapatid. So ano po, mamaya natin intindihin po yung pangalawang bahagi. Gusto ko lang nang bigyan ng pansin itong word integrity. Ano po ba itong integrity nito? Integrity in Greek is akeros, mga kapatid. Ang ibig sabihin niya, integrity na yan sa Greek word na akeros, mga kapatid, is the practice of being honest and showing a consistent and unpromising adherence to strong moral and ethical principles and values. Mali po yung form natin sa mga mali ng mga kaya mo po yung makita. I-picture nyo lang, susunod na lang para makita nyo ng malaki. Pagkakit sa Lord, ito po yung kahalagahan na integrity. Hindi nawala kay Esther ito pong word na integrity. At ito ang nag-guide sa kanya. Nanatili siya tapat, nagpatuloy siya, mga kapatid, na mabuhay, na mayroon po magandang pananaw sa buhay. Hindi na tinignan ang kanyang sarili na mahina, hindi na tinignan ang kanyang sarili na kawawa, tinignan niya ang kanyang sarili na isang mahalagang tao. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Paano mo binavalue ang iyong sarili? Paano mo tinitignan ang iyong sarili sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa buhay? Paano mo tinitignan ang iyong sarili? May value ka ba? Meron bang halaga ang buhay mo? Kahit nakaranas ka ng ganito sa iyong pamilya, kahit nakaranas ka ng ganito sa iyong mga nakaraang karanasan na hindi mo may pagmamalaki, paano mo tinitignan? Gaano mo tinitignan ang iyong sarili sa kabila ng mga tiklay sa buhay? Alam niyo po, ang mundo nito, the world is upside down. Hindi na po talaga tayo makakaangat kung lagi tayo nakatingin sa ating pong pinagdadaanan sa buhay. Kasi ang mundo nito, hindi tayo iaangat ng mundo nito. Ang plano ng mundo nito, sirain ang buhay natin. Ang gusto ng mundo ito, lahat tayo maging kawawa. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang kawawa pa. Tingnan mo lang, huwag mo hatulan. Huwag mo hatulan, tingnan mo lang. Minsan,
tinitingnan tayo ng mundo, mga kapatid, na mukhang kawawa. Kawawa mundo, kawawa mundo. Actually, ang sinasabi ng mundo sa atin, kawawa tayo kasi wala ka dito, wala ka yan. Oo, ano? Di ba? Baka hanggang ngayon, ganyan pa rin ang buhay mo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin kapatid sa buhay. Hindi ka pa ulan, wala ka rin sasakyan. Wala ka rin magandang bahay. Naintindihan natin, ang mundo nito, hindi tayo iangat. Hihilahin tayo pababa ng mundo ito. Kaya kung ang mundo nito ang magiging motivasyon natin para iangat natin ang ating buhay, wala akong mangyayari. Mga kapatid, minsan, nakikita natin, sobrang dilim na ng ating buhay na parang kailan ba magkakaroon ng buwan, kailan ba magkakaroon ng pag-asa, kailan ba aangat ang buhay ko. Di ba? To the point na pakiramdam mo, dead-end na. Nasa dulo ka na. Wala na. Wala na akong magagawa pa. Tapos yung atmosphere mo pa, very toxic. Lahat na nakakasama mo, hindi ka nakakawa ng encouragement, naiinis ka, na-stress ka. Kung ano pa! Kapatid sa Panginoon, nalalasin na yung ating isip. Wala na. Kaya tinatanggal na natin yun, yung ating kabiguan, yung kalalagayan niya. Expectation versus reality. Pagdating mo sa mga ganyan mga bagay, diyan masusubok ang ating integrity. Ulitin ko, sa mga ganyan sitwasyon, diyan masusubok ang ating integrity. Kailangan hindi tayo nagko-compromise. Kailangan hindi natin tinatanggap ang sinasabi ng mundo. Amen? Amen po ba? Mga kapatid, kailangan patunayan natin, legit ako. Hindi ako pwedeng Kristiyano na kapag ka sa church malakas, pag-uwi na ba kayo na. Hindi gano'n, mga kapatid. Tingnan niyo po, balikan natin verse natin sa Proverbs, mga kapatid. Ang opposite po ng integrity ay unfaithful. Mga kapatid, di po ba? Unfaithful. At ano ang ginagawa ng pagiging unfaithful sa buhay natin? Ang sabi dyan, unfaithful are destroyed by their duplicity. Dalawang katakuhan. Duplicity. Ibig sabihin, may mga Christians talaga na may dalawang katauhan. Kung minsan Kristiyano, kung minsan hindi. Yan po yung unfaithfulness, mga kapatid sa Panginoon. Minsan, hindi mo na alam kung Kristiyano talaga siya o hindi. Pag walang problema, ang Kristiyano. Pero pag dumating na yung problema, parang hindi na Kristiyano. Parang ang believer na. Tingin ulit sa katabi. Tingin lang na. Huwag mong husgahan. Huwag mong husgahan. Tingnan nyo lang. Mga kapatid sa Lord. Ang hirap ng Kristiyano, may dalawang katauhan. Hindi legit. Di ba, mga kapatid? Kung minsan, Kristiyano ba ako kung hindi? Di ba? Minsan nagkakas talaga yung ating baging Kristiyano, mga kapatid, pag dumarating talaga yung mga pagsubok na yan sa aming buhay. Now, God wants us to use this internal moral compass para makita natin kung legit pa tayo, kung totoo tayo, at hindi ko tayo madala ng mundo ito, gamitin ko natin yung internal moral compass. Ano ba itong word na ito? Ano ba itong sinasabi ni Pastor na internal moral compass? Ito po is a personal, innate set of values and beliefs often referred to as conscience that guides an individual's ethical decision making and behavior. Okay? Decision making and behavior. Ano kung ibig kong sabihin dito, mga kapatid sa Panginoon? Kapag ginagamit natin itong ibinigay ng Lord sa atin na internal moral compass, mapapanatili natin yung ating integrity. Yan po yung kailangan natin na bit, dala-dala, laging nasa bag, laging nasa bulsa, at higit sa lahat, mahalaga nasa puso. Yan yung huwag niyo pong kakalimutan yung compass na yan. Kasi yan ang magbibigay po sa atin ng katatagan, ng integrity sa buhay natin
simplicity sa buhay natin. Nakuha po, mga kapatid, kapag kasi nagko-compromise na po yung ating integrity, pagka yung integrity natin ay nadadala na, nagko-compromise, bumibigay na po dyan sa mga nagpapababa ng tingin sa ating sarili, mga kapatid, yan po yung compass na yan na magsasabi sa atin, wait. Tingnan mo maigi kung ang ginagawa mo ba ay right o wrong. Sila yung magsasabi, yung compass, anak, mukhang hindi na tama yung ginagawa mo. Anak, okay yan, approve yan, yung right or wrong. Madalas lahat tayo umaharap sa ganyan. Amen po ba, mga kapatid? Yung integrity natin na test yan, tinetest yan sa bawat desisyon ng buhay, sa bawat pagtingin natin sa mga values, ethics, mga kapatid, tinetest yan. At yung compass na magsasabi, ito po ay part ng integrity. Ito ay part ng unfaithfulness. Hindi yan tama. Yung right or wrong. Amen po? Nasusundan niyo ako, mga kapatid, sa Panginoon. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid. Paano po ba tayo nag-reason? Paano ba tayo nagdadahilan kapag tayo po ay may mga nagagawang hindi tama? Pag napupunta tayo sa wrong decision. Okay? So, may mga kapong ganitong reasoning. Ang sabi niya, I don't know if it's right or wrong. Hindi ko na alam. Kung ito ba ginagawa ko, ay tama ko na ito o mali. Maraming tama ganyan. Alam ko po, pag nalito na po kayo, kung ano ang tama at mali sa inyong mga desisyon, ibig sabihin may na-compromise. At yan yung ating integrity. Marami, nakita natin na okay naman. Hindi ako masaya. Okay naman. Ginagawa naman ng iba. Pareho lang kami. Nakakompromise na po yung ating desisyon. Hindi mo naman yung ma-pinpoint, hindi mo naman ma-discern kung ano yung tama at mali. Tama pa ba yung ginagawa mo? Okay? Nagawa niyo po, mga kapatid, sa Lord. And then, another reasoning, mga kapatid, it's an individual choice. So, what's the big deal? Okay? Minsan yun yung nagiging reasoning ng marami. Desisyon ko ito, ano pakialam mo? Di ba lahat naman ng tao may kanya-kanyang desisyon? Wala kang pakialam sa desisyon ko. What's the big deal? Ano ba pakialam mo? Naintindihan ko, mga kapatid, ito yung desisyon ko eh. Kung mali, di mali, tanggapin ko lang yung consequence. Ayaw na natin ituwi. Pinaninindigan na natin, tinapayo na natin kahit mali. Di po ba? Binibigyan na natin ng justification, ginag-justify na natin na naintindihan natin, Lord. What's the big deal? Hingin na lang ako ng tawad sa Lord. Di ba? Mga kapatid, yung compass po ay medyo lumilis, nag-iiba ng direction. And then, Pablo, it depends on the situation. Hindi mo laging ganito. Kapag-alala, babawi ako. Sa susunod, gagawin ko na yung tama. Kailangan lang kasi ngayon. Kasi ngayon, kailangan ganito gawin ko. Kahit mali. Kailangan. Actually, mas mabigat pa nga yung ginagawa ng bayan. Sitwasyon pa, mas mabigat pa kaysa sa akin. Depende yan. Puro pag okay na. Kung tumagagawa yung tama. Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid. At pang-apat na reason, mga kapatid, ay ito, as long as I don't get caught. Hindi man ako mahuli. Wala man nakakalam na ginagawa ko. Wala na akong pinagkukwento. Hindi man ako mahuli na sino. I don't get caught. Ba't kailangan mong ikwento? Mahaba lang. Marami pang maapekto. As long as I don't get caught. Di ba? Nakukuha nyo? Mga kapatid sa Lord, ang reasoning ng marami, kapag yung compass ko medyo
medyo nawawala na, nagko-compromise na siya. Di ba? Hindi na kailangan. Wala na nakakalang, kami lang ni Lord. Yun ang problema. Alam ni Lord. Di ba? Amen po? Yun ang problema doon. Kahit kita alam ni Lord, hindi matindi. Alam ni Lord. Amen po ba? Kaya yan yung reasoning. Mga kapatid, kung minsan, sinasabi na ng Lord na this is right na. This is the right way. This is the right thing to do. Lord, sa ibang sitwasyon na, Lord, ayaw na ako sa desisyon ko. Yan yung mga reasoning, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, kung hindi po tayo naging tama sa ating mga desisyon, yung ating pagiging legit po nakakompromise yun. Mga kapatid, ito ang makakasira sa atin kapag minsan Kristiyano tayo, minsan hindi. Ang faithfulness, mga kapatid, at ang faithful po nagdidig sumisira dahil sa kanyang duplicity. Yun ang sabi ng text namin kanina. Alam nyo, kapag dalawa ang katauhan mo, sisirain niya ang buhay mo. Kaya kailangan legit ka. Pakihawak mo katabi, sabi mo, kailangan legit tayo. Amen! Amen! Kasi pag may duplicity, hindi ka uunlad, hindi ka lalago, hindi ka susunod sa iyong buhay Kristiyano. So, tingnan natin, balikan natin si Esther, yung ating main character. Tingnan natin, sa Esther chapter 2, verse 20. Tingnan natin yung broken life ni Esther. Okay? Sa Esther chapter 2, verse 20. But Esther had kept secret her family background. Tinago niya, and nationality just as Mordecai told her to do. Sinunod niya si Mordecai. Huwag mo nang sabihin kung anong lahi ka. For she continued to follow Mordecai's instructions as she had done when he was bringing her up. Tingnan niyo po ito, mga kapatid sa Panginoon. Ano po ang tinuturo nito sa ating sa buhay ni Esther? Una-una, sabi dyan, but Esther had kept secret. Ano po ibig sabihin yan? Mga kapatid, si Esther po, meron siyang personal issues sa buhay. Amen po ba? Mga kapatid, may personal issue si Esther. Kasi, Israelita siya, nasa foreign land siya, hindi pwedeng ibon niya, yung kanya kapatid, papatay siya agad. Hapihin siya agad. Kaya tinanong niya yung kanyang personal na kalagayan. Okay? Kaya may personal issue si Esther. Another thing, mga kapatid sa Panginoon, ang maganda dito kay Esther, kahit may issue siya, for she continued to follow Mordecai's instruction. Patuloy niyang sinunod si Mordecai. Anong ibig sabihin ito? Yun yung kanyang coping mechanism. Ito yung parang naging kalakasan niya. Ito yung parang naging lakas niya para magpatuloy kahit ganun yung kanyang kalalagayan. Sumunod lang siya kung sumunod. Kaya napakalaga po ng pagsunod eh. Amen? Napakalaga ng pagsunod. So si Esther po, ang maganda kay Esther, hindi po siya nagreklamo. Kung anong sinabi ng kanyang pinsan, kung anong sinabi ni Mordecai, sinunod niya lang ng sinunod. And then, sabi ko, mga kapatid sa Lord, she continued to follow Mordecai's instruction as she had done when he was bringing her up. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Gumawa po siya ng aksyon. Gumawa siya ng aksyon. So, hindi lang nanatili siya doon sa kanyang personal issues, hindi lang siya nanatili doon sa sa coping up yung paraan niya para mabuhay, para maging survivor. Gumawa siya ng aksyon, mga kapatid sa Panginoon. She had done when he was bringing her up. Ginawa niya kung yung dapat niyang gawin. At yun ang importante. Kahit may personal issue tayo sa buhay, kahit tayo po ay nagpipilit na lumaban sa buhay, kailangan pa rin natin mag-desisyon na gawin ang tama.
yung integrity hindi dapat nawawala. Mga kapatid, tingnan natin si Esther, ay broken life ni Esther, nandiyan yung personal issues, coping up, action taken, lahat yun, bahagi ng buhay ni Esther, mga kapatid, at yan po yung mga pieces, parang sa puzzle, yung mga pieces ng buhay ni Esther, iwahiwalay po yan, mga kapatid, pero pinagsama-sama niya po yan, at yan ang kanyang naging buhay. Kaya nung pinagsama-sama po yan, tatlong yan, eto na siya, mga kapatid sa Panginoon. Napakagandang babae. Amen! At paano siya naging babaeng maganda? Dahil pinanatili niya po ang kanyang integrity. Amen! Amen po ba? Tingin sa katabi. Paano kamukha mo si Esther? Mga kapatid, kahit anong pinagdadaan natin sa buhay, kahit anong bigat ng suliranin natin, panatilihin natin ng integrity. Panatilihin natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong bibitaw sapagkat hindi ka forever na broken. Hindi ka forever na tago. Amen po ba, mga kapatid? Yung nangyari sa buhay mo, isang season lang yan. Hindi yan forever season. Hindi ibig sabihin kaya na magiging buhay mo at mamatay ka. Hindi gano'n yun. Yan ay isang bahagi lamang at isang season lang yan sa buhay mo. Eh po, ano ibig ko sabihin, bakit maintindihan siya na sa atong season? Di ba sa Pilipinas po, gagawa ng season, tama ba? Di ba magkakamali? Mainit at sobrang init. Hindi po. Pero lang. Mga kapatid sa Lord, di ba yung season, yung panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-araw? Hindi lahat, hindi buong season, umulan. Hindi rin buong season, umaaraw. Darating yung season na umulan. Hindi lang ang season mainit, darating din yung season na lalamig. Lalo na pagdating ako yung mga bear. Pag nandun na tayo sa yung mga bear, September 4, diba? Lumalan. Naintindihan ko. Kaya yung pinagdadaanan mo sa buhay, huwag mong tanggapin na forever season na yan ang buhay mo. Yung mga nangyari, yung mga pieces, yung mga nabasag, yung mga broken pieces ng buhay mo, huwag mong sabihin na yan, ikaw na yan. Isang season lang yan ng buhay mo. Naintindihan? Naunawaan niyo po, huwag mo na, eto na ako, ganito na ako, hindi na ako na, hindi na ako na, eto na ako talaga. Hindi. Hindi gano'n. Kasi napakaganda na plano ng Diyos sa buhay natin. At ako'y naniniwala na yung pira-pirasong buhay mo, bubuhin mo rin ng Diyos. Muling bubuhin ng Diyos for His own glory. Church, mga kapatid, huwag niyong tanggapin na ganyan na kayo. Yung mga pinagdaanan nyo, yung mahirap nyo, hindi kayo ganyan. Kasi may magandang plano po sa iyo. Amen? Ngayon, tuloy tayo sa Esther. Ang sabi mo sa Esther chapter 2, verse 17 hanggang 18, now, the king was attracted to Esther. Wow. Gusto kong gamitin, gusto kong bigyan niyo ng pansin yung salitang sumunod doon. Now the king was attracted to Esther more. Sabi natin, more. Wow, hallelujah. Than to any of the other women. And she won his favor and approval. What is the word? The next word? More. Wow. Sipin niyo.
Isinama ko yung salitang more. Hallelujah. Than any of the other virgins. Ang hindi mo. Gusto mo ba ninyo nakapuno ng God? Gusto mo ba ninyo ng favor mula sa Lord? Hindi lang basta favor, more favor from the Lord. Si Esther, kahit na declare buhay na, kahit hindi maganda ng buhay na, pinanatili na kung anong gusto ng Lord, kung anong plano ng gusto ng Lord, pinanatili na yun lang ang nangyari. Naprak sa kanyang king, at nakakuha siya ng pabor, nakakuha siya ng approval more than any of the other virgins. Tuloy tayo, so he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. And the king gave a great banquet, Esther's banquet, for all his nobles and officials. Hindi Esther. Mga kapatid sa Lord, tuloy tayo. He proclaimed a holiday. Yung king, sabi niya, holiday ngayon! Throughout the provinces and distributed gifts with royal liberality. Parang Pasko. Grabe, no? Bigaya ng regalo. Ganyan po talaga pa nag-bless ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Church, mga kapatid, pwede na yun. Nakikita mo yung sarili na nasa mababa ang kalagayan. Maaaring mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Kaya ito pa, mga kapatid, tingnan natin yung next picture. Hindi ka lang makaangat ng iyong ulo. Drooping the head. Kasi may dejection ka, nakakaranas ka ng depresyon, nakakaranas ka ng defeat, hindi mo man lang may ang ulo mo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na ngayong umaga, hindi ka patalo. Hindi ka patalo. Sapagkat hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi susuko ang Diyos sa iyo. At kapag ikaw ay patuloy na nag-iwala sa Panginoon, God will lift up your head. Amen. Amen? God will lift up your head. He will restore hope, and you will gain honor and courage. Anak, huwag na rin sa iyo. Gusto kong ianak ang mundo. Kapag hindi ka patalo. Ako ang iyong Panginoon. At ang sabi ng Psalms chapter 3, verse 3 hanggang verse 7, ang sinasabi, but you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and He answers me from His holy mountain. I lie down, I lie down and sleep, I wake again, because the Lord sustains me. Next, I will not fear, though tens of thousands assail me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Palapagalan natin ito. Let's all stand. People of God, ano man ang ibinibigay ng mundo nito sa atin upang tayo panginahin, upang tayo bigyan ng hindi magandang pananaw sa buhay. Panatilihin mo ang mga ibigay. Ikaw is a creative Christian. May isang katauhan ka bilang isang Diyos. Kaya kung sa oras na ito, ang buhay mo ay patuloy na isuko mo sa Diyos. At sabihin mo, Lord, kayo ko na masira ang aking integrity ng aking buhay dahil sa publicity. Kung minsan Kristiyano,